Oh, what are you doing, Rico? Gulat niyang tanong nang magpasok nila sa loob ng kanilang hotel room ay bigla na lang itong sinandalang likuran niya sa malamig na pader at walang sire-seremonya na inangkin nito ang labi niya. I am going to take you really good tonight, Rico whispered huskily in her ears. Jessica! At habang pinapalagaya siya nito ay pangalan ng ibang babae ang inuungol nito. Kinabukasan na magising si Elena, tsaka niya lamang napagtanto kung anong katangahang ginawa niya. I want to have a child. But not with you, Elena. Hindi ikaw ang gusto ko maging ina sa mga magiging anak ko. So fix that. Don't let me be a father. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Getting married with someone she loves has always been Elena's dream. Gusto niya kasing maranasan ng isang masayang love story na binabasa niya sa mga romance book noong high school pa lamang siya. Noong teenager pa lamang siya, pangarap niyang magkaroon ng fictional na love story. Iyon bang habang naglalakad siya ay bigla na lamang siyang mababangga sa isang ubod ng gwapong lalaki. Pareho silang matutumba at magkakatitigan. Tapos pareho nilang madadama na para bang bumabagal ang paggalaw ng mundo habang magkatitigan sila. Gusto niyang maranasan ang love at first sight. Gusto niya rin yung enemies to lovers. Yun bang mahal naman talaga nilang isa't isa pero kailangan nilang itago ang tunay nilang feelings para sa isa't isa at magkunwaring galit. Gusto rin niya yung typical teenage romance. Pagkatapos ng klase, may susundo sa'yo sa labas, may dalang bulaklak, tapos itong magbibitbit ng kanyang bag. O kaya habang nasa library siya at nag-aaral, nilalamig, naka-on ng aircon, bigla na lang may magpapatong ng jacket sa balikat niya. Marami siyang mga gustong maranasan noong high school pa lamang siya. Kaso, stricto ang mga magulang niya kaya hindi rin siya nagkaroon ng boyfriend. Noong nasa college naman siya ay naging busy siya sa pag-aaral. Halos doon na umiikot ang mundo niya. Sa kabila ng pangarap niya pa rin na maranasan na ma-in love. Tapos ikakasal siya sa taong mahal na mahal niya at mamumuhay sila ng masaya kasama ang kanilang mga magiging anak. Elena views love as a source of comfort. When she is with the person she loves, she feels completely at ease, as if she's found a safe and soothing refuge. It's the kind of love where being together brings a sense of peace and contentment, making all worries fade away na para bang hindi tunay na marahas ang mundo, which is why gustong-gusto niyang maranasan na magmahal at mahalin. She wanted to feel at ease and she also wanted to be someone's solace. Siguro ay ganun na talaga siya. Sobrang hopeless romantic. Ganun nga rin ang sabi sa kanya ng mga kaibigan niya noon. Masyado raw siyang umaasa sa mga cliché na love story na iyon when in reality, bihira lang naman yung mangyari. Maaaring maranasan mo na ikasal sa taong mahal mo pero hindi iyon magiging fairy tale ending. Kaya nga karamihan sa mga taong pumapasok sa marriage life ay naghihiwalay din kalaunan dahil malayo ang marriage life sa pinasok nila sa ini-expect nila na mala fairy tale. Ang bobo talaga ng mga tao ngayon, ano? Malakas na sabi ng mahadera niyang best friend na si Gilbert. Tingnan mo na lang tong mga artista na to. Magpapakasal tapos maghihiwalay din. Sino na naman ba yan? O si Rene Franz. Kaibigan niya rin tsaka nakisilip na rin sa binabash na artista ni Gilbert. Itong sikat na artista na to. 12 years na sila tapos ilang buwan nang mula ng kasal silang dalawa ay naghiwalay na. Pagrarant pa ni Gilbert. Ano namang mali doon? Tanong ni Franz. Mas mabuti nga na naghiwalay sila. At di nila pinilit ang isang bagay na hindi naman talaga para sa kanila. Siguro, after ng kasal nila, na-realize nila na
they really can't see their future with each other. Or baka naman na-realize nila that they don't really love each other. Nasanay lang talaga sila sa isa't isa. I mean, 12 years naging sila, kaya syempre masasanay talaga sila sa presence ng bawat isa. Yung nasa tabi nila ang isa't isa, and they mistook it for love. Mas okay na yan na naghiwalay sila than to choose to stay in the toxic or even a loveless marriage. Nagbuntong hininga na rin si Gilbert. Aba, kung hindi naman pala sila sigurado sa isa't isa, edi sana hindi na sila nagpakasal. Ganun lang yun. Alam nyo, many of today's actors and actresses seem to portray marriage as something that just doesn't work in various ways. Baka sa kanila lang, nag-work naman sa ibang tao ang kasal. Tsaka, magiging toxic ang pagsasama nila bilang mag-asawa kung hindi naman nila tunay na mahal ang isa't isa at pinipilit lang nila na mag-work yun. Nakagat ni Elena ang ibaba ng kanyang labi habang pinapakinggan ang pagtatalo ng dalawa niyang matalik na kaibigan. Pareho namang may point ang dalawa at lahat din ng mga sinasabi nila ay talaga namang tagos hanggang buto niya. OMG! Kalarki naman! Maarting tili ni Gilbert habang nakatingin sa cellphone. Maarte po ay nakatakip ang kamay nito na sobrang haba na kulay pink na kuko sa bibig at ang mga mata ay nanlalaki. Oh, ano na naman ang meron? Tanong ni Sammy. Kaibigan din nila na pinapakinggan lang din kanina ng dalawa habang nagtatalo. Yung celebrity na sinabi kong nagpaano kanina after months of being married, ang reason daw ay dahil si Guy ay hindi pa daw nakamove on sa ex niya. Pero si girl ay mahal naman daw si Guy at handa sana magpakatanga para subukan na mag-work ang marriage nila. But si Guy na ang umayaw. Nako, bet na bet pa raw kasi ni Guy yung ex-girlfriend niya at secretly nagmi-meet din daw ang dalawa. At kahit na alam ni girl na si Guy nakikipag-meet sa ex na chararat, for the go pa rin siya. Kasi mahal din daw ito ni ate girl mo. Ano? Nako, napaka-ogag sama ng lalaki na yon. Wika naman ni Franz. Biruin mo 12 years na sila ng ex-wife niya. Pinakasalan niya pa ha? Tapos all this time wala palang love. At in love pala siya sa ex-girlfriend niya. Napailing-iling si Gilbert. Ako, may mga tao pala talagang ganyan ano. Yung mga nakikipagrelasyon sa iba kahit hindi pa sila nakaka-move on sa mga ex nila. At ang malala, may mga tao rin na handang magpakatanga para sa isang tao. Like, girl, be for real. Mahigit 8 billion ang tao sa mundo, no? The world doesn't even revolve around that one person. Makakahanap ka pa kaya ng iba? And mas better. Hoy. Inawat ang dalawa ni Sammy. Dahan-dahan nga kayo sa mga sinasabi ninyo. Nasasaktan na tong BFF natin na rena ng mga tanga at martiro. Ay, yarn? Tinuro ni Gilbert sabay iling na para bang sobrang disappointed dito sa kanya. Nako, walang makakatalo dyan sa kaibigan natin. Walang makakatalo sa katangahan ng isang yan. Ay, true. Agad naman na sumang-ayon si Franz. Winner si ate mo girl, ano? Perfect example ng pinagsamang tanga at martir. Feeling ko nung nagpaulan si Satanas ng katangahan, nasa labas si ate mo may dala pa yatang palanggana para mag-swimming. Napanguso na lang si Elena sa sinabi ng mga kaibigan niya, habang si Sammy naman ay tawang-tawa lamang sa kanya. Ang sasama niyo naman sa akin, nagtatampo niyang sabi. Ay te, hindi kami masama, nagsasabi lang kami ng totoo. At walang masamang magsabi ng totoo ha? Sabi pa ni Gilbert. Kasi naman, wag niyo muna akong i-judge. Kaya lang naman ako nagstay sa loveless marriage na to dahil kay dad. He's hospitalized. Kailangan niya na makakatuwang sa kumpanya niya. And I'm not good at it. Ganon din si mommy. Isa pa, kung makikipaghiwalay ako kay Rico, mas lalo mawawalan ng tiwala ang mga investors ni dad at maluluging kumpanya namin. Alam niyo naman kung ganong kamahal ni dad ang kumpanya namin, di ba? Ay te, alam namin na hindi yan ang tunay mong dahilan. Ang sabihin mo, mahal mo talaga ang asawa mong pinaglihi siguro sa diablo, kaya hindi mo siya magawang hiwalayan. Sabi naman ni Franz. Ay, true to life. Kantsaw pa ni Gilbert. Truth hurts.
But truth heals. Siguro nga willing ka rin na ibuwis ang sarili mong buhay para kay Rico, no? Na hindi ka naman mahal. At hindi niya kayang gawin para sa'yo mga bagay na walang pag-aalinlangan mong gagawin para sa kanya. Oh wow, that hurts. Pero yun naman kasi talagang totoo. Lahat ay handa niyang gawin para sa asawa niyang si Rico Mavros, na hindi naman siya mahal at pinakasalan lang siya dahil sa isang arranged marriage na tradisyon na sa kanilang mga pamilya. Ang pangarap noon ni Elena ay ikasal sa taong mahal niya, mamuhay ng masaya kasama ang kanilang mga anak, and she always views marriage as something very comfortable. She used to believe that marriage is a symbol of love, envisioning it as a sanctuary where two souls find solace with each other amidst life's challenges. Iyon bang pakakasalan mo ang isang tao dahil mahal na mahal mo ito? And you can't live without them. Ang kaso, ang paniniwala at pangarap niya na yon ay unti-unti ring naglaho na para bang isang bula. Mula nang ikasal siya sa isang tao na hindi naman siya mahal at tila ba hindi siya kayang mahalin. Kaibigan ng magulang niya ang magulang ng naging asawa niya. Ayon sa kanyang ina ay matalik daw na kaibigan ng kanyang ama, ang ama ng kanyang asawa. At para mas lalo pang mapagtibay ang ugnayan ng dalawang pamilya, nag-decide ang mga ama nila na ipagkasundo sila sa isang kasal. Sa katunayan, ay malaking tulong din sa kanila ang pagpapakasal niya kay Rico dahil nagawa ng maisalba ang paluginan nilang kumpanya. Kilalang tao rin kasi ang napangasawa niya at nabibilang sa pinakabatang bilyonaryo na naitala sa buong mundo. Maliban sa sariling yaman ay may generational wealth din itong namana. Si Rico Mavros ay nag-iisang anak ng mag-asawang Sabrina Mavros at Ramiro Mavros. May-ari ng malalaking kumpanya na kilala sa angmang panig ng mundo. Maliban sa mga kumpanya na pag-aari ng magulang nito, may sarili ring kumpanya ang asawa niyang si Rico. May-ari ito ng isang wine manufacturing na kilala sa pagiging high quality at may sariling brand na kilala rin na madalas gamitin ng mga sikat na celebrity kahit hindi sponsored, lalo na ang Mavros watch nito na kilalang kilala rin. Sa katunayan ay matatawag na nga ito na isang perpektong tao dahil halos na kay Rico na ang lahat. Maliban sa yaman ay gwapo rin ito. Minsan na ito na rin mismo ang siyang nagmamodel sa mga bagong nilalabas sa mga brand, lalo na pagdating sa relo. Pag kasi si Rico ang nagmodel sa bago nilang brand, ay kaagad yung pumapatok sa mga tao. Actually, lahat naman ng nilalabas nitong brand ay pumapatok din talaga sa mga tao. Sadyang may kakaiba lang talagang dating at hatak si Rico pag ito ang nagsuot ng isang bagay na agad namang ginagaya at pinipilahan ng iba. Ma'am Elena, dumating na po si Sir Rico at hinahanap niyo po kayo. Imporma sa kanya ng isa sa kanilang mga kasambahay habang pababa siya sa mahabang mansyon sa Mavros Mansion. Sige po, salamat. Nakangiti naman niyang sabi. Tumuloy na siya sa pagbaba at dumiretso na sa kanilang sala kung saan naabutan niya si Rico na ibinigay sa isa nilang kasambahay ang briefcase. Naglakad siya papalapit at nang mapuna ni Rico ang presensya niya ay bumaling ito sa kanya. Hinahanap mo raw ako? Nauutal na tanong niya sa asawa. Yes, I brought you something. Pagkasabi ni Rico na inabot sa kanya ang isang maid ang hawak na paper bag. Plakado sa mukha niyang pagtataka na ibinaling niya ang tingin kay Rico. You have to wear it tomorrow. Aaten tayo sa birthday party ni Cheska. Naglaho ang ngiti sa mata ni Elena. Sa sandaling marinig niya ang pangalang Cheska. Manang, pakitimpla naman po ako ng black coffee at dalhin niyo na rin po sa office ko. Utos ni Rico sa matandang katulong na kaagad naman na tumango. Napubuntong hininga na lamang si Elena ng malalim nang lagpasan na siya ni Rico. Kinuha niya na rin mula sa maid ang paper bag at nagpasalamat siya dito. Bumalik na rin kaagad siya sa kwarto niya para makita niya ng mabuti ang damit na kailangan niyang isuot bukas. Nilatag niya ang golden and body-fitted gown sa kama niya na kulay puti ang sapin. Maganda ang dress. Saktang-sakto lamang sa hulma ng katawan niya at masasabi niya na mas lalong titingkad ang ganda niya pag suot niya ito. Sa kabila ng ganda ng damit niya ay hindi maiwasan ang hindi malungkot. Bukas na pala ang kaarawan ni Cheska. Nawala talaga sa isip niya ang araw na yon at akala niya ay normal lang ang meron bukas.
Si Cheska Lim ay ang dating girlfriend ng asawa. Hindi alam ni Elena kung ano bang dahilan ng hiwalayan ng dalawa. Pero alam ni Elena kung gaanong kamahal ng asawa niya si Cheska. Halos ang babae lamang na yon ang bukang bibig ni Rico. Mahigit 2 taon na silang kasal ni Rico, ngunit nananatiling laman ng puso nito si Cheska. At hindi siya. Hanggang ngayon ay nararamdaman naman ni Elena na mahal pa rin ni Rico ang dating nobya. Girl, gumising ka na nga sa katangahan mo na yan? Talaga bang sasama ka sa asawa mo na dumalo sa birthday party ng ex-girlfriend niya na hanggang ngayon ay mahal pa rin niya? Baliw sa kanya ng kaibigan niyang si Gilbert. Kausap niya ngayon ang 3 sa FaceTime. Ayoko namang tumanggi. Nakakahiya sa kanila. Lalo na kay Cheska, na ine-expect na dadalo kaming mag-asawa. Buntong hininga niya pa. Nako, si Rico lang naman ang ine-expect ng malanding yon, ano? Duh! Baliw din sa kanya ni Sammy. Alam mo, minsan nagtataka rin ako kung paano ka nga namin naging kaibigan kayong sobrang ayaw namin sa mga tanga. Masyado ka nagpapakatanga riyan sa asawa mo na kahit wala siyang pakialam sa'yo, go ka pa rin. Alam mo, let us be honest with you. Kaya aligagaya ang asawa mo na umattend sa birthday ni Cheska dahil makikita niya ulit ang birthday girl na mahal niya. Nagbuntong hininga na naman ng malalim si Franz. Guys, kahit anong bulyaw niyo dyan kay Elena, kahit umiyak pa kayo ng dugurian sa harapan niya, hindi pa rin yan matututo. Hindi na yan magigising sa katotohanan. Tanggapin na lang natin na may kaibigan talaga tayong matalino. At maganda naman pero sobrang tanga lang talaga sa pag-ibig. Lahat ng mga kaibigan niya ay sobrang disappointed sa kanya. Pero wala naman silang ibang magagawa dahil kahit anong payo nila sa kanya, ay hindi naman siya sumusunod dito. Nasanay na nga lang sila na palagi siyang ganoon. Pinayuhan na lamang siya ng 3 kung ano ang dapat niyang gawin bukas. Matapos ang pakikipag-usap niya sa mga kaibigan, hinanda niya ng mga gamit na kailangan niya para bukas. Sumapit ang umaga at pagbaba ni Elena ay agad niyang nakita ang asawa na tila nagmamadali. Hinabol pa ito ng isang kasambahay para iabot sana dito ang briefcase. Ano nangyari sa sir niyo? Tanong ni Elena sa katulong na makalabas na ng mansyon si Rico. May emergency meeting daw po, ma'am. Pinapasabi niya rin po na baka daw mga dapit hapon na po siya makakauwi mamaya. Kung kaya maganda na raw po kayo agad para sa pupuntahan po ninyo mamaya. Tumango naman si Elena. Okay, thank you. Tulad nga ng ibinili ni Rico, bis na siya na makauwi ito. Madalian lamang na nagpalit ng kasuotan si Rico para hindi sila malate sa party. Nasa passenger seat siya at si Rico naman ang nagdadrive sa kanilang sinasakyan. Sa isang prestiyosong hotel gaganapin ang birthday party ni Cheska at maraming mga kilalang tao na darating. Isang napakasikat na modelo si Cheska na kilala sa buong mundo. Tinaguri ang top and highest paid model mula pa noong 2016 hanggang sa kasalukuyan. Half Chinese, half Russian, with a mix of Filipino si Cheska na lumaki sa Pilipinas ngunit gumawa ng pangalan sa ibang bansa. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa habang nasa loob ng umaandar na sasakyan. Tila ba wala ni isa sa kanila ang may balak na magsalita at bumasag sa katahimikan. Some of my business partners will also be there. Panimula ni Rico na akala niya ay walang balak magsalita. Nakuha nito ang atensyon niya. Inalis niya ang tingin sa labas ng bintana at binaling dito. Ang ilan sa kanila ay hindi pa alam na kasal na ako. Ang iba naman ay inakala na hanggang ngayon ay kami pa rin ni Cheska. And I'm going to introduce you to them later. So please don't embarrass me. Aaminin ni Elena na nasasaktan siya sa sinabi nito. Para kasing iniisip nito na mapapahiya ito sa mga business partners dahil siya ang naging asawa nito at hindi ang babae na iniisip nila na hanggang ngayon ay kasalanan pa rin ito. Huwag kang mag-alala, hindi kita ipapahiya. Sagot niya at pilit na itinago ang nadarama. Binalik niya na rin ulit ang tingin niya sa labas ng bintana hanggang sa makarating sila sa hotel kung saan may nagaganap na engranding birthday party ni Cheska ay nananatili sila na walang kibo.
Unang lumabas ng sasakyan si Rico. Naghintay siya hanggang sa pagbuksan siya nito ng pinto. Mas lalo lang naging sunod-sunod ang pag-flash ng kamera na nakaabang sa labas noong bumukas ang pinto at inilahad ni Rico ang kamay sa kanyang harapan. Tinanggap niya ang kamay nito at sandali siyang tiningnan ng mukha ng asawa. Sa ngayon ay malambot na ekspresyon ng mukha nito. Pinilit naman ni Elena na ngumiti at pakalmahin ang kanyang sarili noong ipinulupot na ni Rico ang braso sa bewang niya. Marami ang mga bulungan tungkol sa kanilang dalawa, ngunit pareho nila iyon na ipinagsawalang pansin hanggang sa makapasok na sila sa loob. Rico! Elena! Boses iyon ni Cheska na masayang tumakbo palapit sa kanila at mas lalo na nagsunod-sunod ang pag-flash ng mga camera sa kanila. Unang bumeso si Cheska kay Rico at sinikap naman ni Elena na itago ang tunay na ekspresyon sa kanyang mukha. Peke siyang ngumiti. Oh, I've missed you, Rico. Mabuti na lahat nakarating ka. Akala ko tulad ng dati tatanggihan mo ulit ang invitation ko. And thank you for bringing your wife with you. Halata naman sa boses ni Cheska na hindi rin ito masaya na narito siya. Ngunit peke lamang nang ngumiti sa kanya, tsaka nakipagbeso na rin. You look beautiful tonight, Cheska. Papuri niya dito. Thank you, Elena. Cheska smiled. Iyon na marahil ang pinaka-peking ngiti na nakita ni Elena sa buong buhay niya. Gusto ni Elena na mapairap na lang dahil sa sobrang kaplastikan nitong si Cheska. Ngingiti-ngiti ito sa kanya na para bang hindi siya nito siniraan at hindi ito nag-post ng kung ano-anong patama tungkol sa kanya, lalo na nang i-anunsyo ang kasal nila ni Rico na para bang hindi ito ang nagloko. Dahil sa mga paawa na post nito online, mga caption na sobrang misleading. Marami ang nagalit sa kanya at ang ibang bansag pa nga sa kanya ay mang-aagaw. Tila napansin naman ni Rico ang pag-iba ng ekspresyon ng kanyang mukha. Muli nitong hinapit ang kanyang bewang palapit sa katawan nito. Yumuko rin nito malapit sa tenga niya at saka bumulong ng sapat para silang dalawa lang makarinig. Be nice, sweetheart. Bago ito humalik sa kanyang pisngi para hindi mapansin ng iba ang pagbulong nito. Cheska was in front of them. Nakatayo lamang ito sa harap nila at natulala ng ilang sandali. Mabuti na lang at ginayak na sila ni Cheska na maupo sa table na naka-reserve para sa kanilang mag-asawa. Hindi nagtagal ay lumapit na sa kanila ang mga tao na sinasabi ni Rico na ka-business partners nito at ipinakilala siya sa mga ito. Your wife is very beautiful, Mr. Mavros. Papuri ng isa sa mga business partners ng asawa. At ang lahat ng yon ay narinig ni Cheska na nananatili sa kanilang tabi. Thank you, Mr. Flores. Nakangiti namang sagot ni Rico. Ang buong akala talaga namin ay hindi pa kayo naghihiwalay ni Cheska. Nagulat ako nang marinig ko mula sa aking anak na wala na daw pala kayo at ikinasal ka na sa iba. Alam mo kasi, hindi naman ako masyadong nag-handle ng kumpanya namin dahil sa tumatanda na rin ako kaya ang anak ko na lang hinahayaan kong mamahala. Kaya hindi ko na masyado alam ang tungkol sa'yo. Wika naman ng isa pang matanda na nagpakilala na si Mr. De Luca. Ang buong akala ko kasi noon ay kayong dalawa na ni Cheska ang ikakasal. Elena felt disrespected pero itinago niya na lang ang nadarama at pikit na lamang nangumiti kay Mr. De Luca. Samantalang napangiti naman si Elena sa sinabing iyon ni Mr. De Luca na para bang tuwang-tuwa pa ito. Pero magandang asawa mo sobrang ganda niya. Nakala ko nga kanina na anak siya ng sikat na artista. Napakaswerte mo sa asawa mo, Mr. Mavros. Kaya marahil ay hindi mo na agad siya pinakawalan. Dagdag pa ni Mr. De Luca. Halatang halata rin na mas mahal mo siya, no? Tiyak ako na magiging sobrang gaganda at gwapo na magiging mga anak ninyong dalawa. Marami pa silang mga papuri na natanggap mula sa mga tao doon at halata naman sa itsura ni Cheska na hindi ito natutuwa dahil napunta sa kanilang mag-asawa ang atensyon ng mga tao roon. At kung may isang bagay man siyang higit na kinakainis, iyon ay ang pagsubok palagi ni Cheska na mapalapit sa kanyang asawa. Naiinis at nasasaktan siya sa tuwing nakikita niya ang dalawa na nagkakatitigan, kahit pa ilang segundo lamang iyon. Sa labis na inis at selos na nararamdaman, ay inom na lang siya ng inom ng alak na isiniserve sa kanila ng waiter. Plano mo bang magpakalasing ngayong gabi, Elena? Tanong sa kanya ni Rico.
Ang akala niya pa kanina ay hindi nito napapansin ng kakainom niya dahil ang buo nitong atensyon ay na kay Cheska lang. Hindi niya ito pinansin at tuloy lamang siya sa pag-inom. Maging si Rico ay nagiinom na rin lalo pa noong nagsimula ng kasiyahan pagkatapos ng formal event. Nagsimula ang sayawan at hindi na iyon pinabroadcast pa sa media para iwas sa issue. Ang formal event lang talaga ang pinak-broadcast ni Cheska. Bahala ng ibang mga guests na kumuha ng picture at mag-post sa kani-kanyang mga social media accounts. Pareho sila ni Rico na lasing na nagtungo sa kanilang hotel room. Halos hindi na siya makapaglakad dahil pakaramdam ni Elena ay umiikot na ang buong paligid at palalim na ng palalim ang inaapakan nila. Mabuti na lamang at nakaalalay naman sa kanya si Rico na kahit lasing na ay nagawa pa rin makapaglakad ng maayos hanggang sa narating nila ang kanilang hotel room. "What are you doing, Rico?" Gulat niyang tanong na noong pagpasok nila sa loob ng kanilang hotel room ay bigla na lang itong sinandal ang likuran niya sa malamig na pader at walang seremonya na inangkin nito ang labi niya. Bumaba ang labi ni Rico sa kanyang leeg. Lasing si Elena ngunit pakiramdam niya ay mas lalo lamang siyang nalasing sa halik ng kanyang asawa at sa pagdama ng mainit nitong palad sa kanyang katawan. "I'm going to take you really good tonight," Rico whispered huskily in her ears. Kinagat pa nga nito ang kilay niya kaya impit siyang napadaeng. Kumapit siya ng mahigpit sa suot nito at tinayaan na lang si Rico na i-lead ang kanilang pagkalikan. At that moment, wala na siyang pakialam kung ano man ang mangyari sa kanila kinabukasan. Ang mahalaga kay Elena sa mga oras na yon ay matupok ang apoy na naghahatid sa kanya ng labis na init sa katawan at ang mapunan ng pagnanais na maramdaman ng katawan nito sa katawan niya. Habang pinapaligaya siya nito ay pangalan ng ibang babae ang inuungol nito. Hindi na rin niya pigil ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata dahil sa mga sinabi nito. Kinabukasan na magising si Elena, sa kanya lamang napagtanto kung anong katangahan ang ginawa niya. At ang malala pa, hindi sila nakagamit ng protection ng ginawa nila yon. Napatingin siya sa kanyang asawa na nakaupo sa gilid ng kama habang nakasabunot sa sariling buhok. Tila maging ito ay pinapagalitan din ng sarili sa nangyari sa kanila kagabi. Nakagat naman ni Elena ang ibaba niyang labi. Hanggang ngayon ay naninikip pa rin ang dibdib niya. Naisip niya ang nangyari kagabi at kung paanong ang pangalan ni Cheska ang dinadaing ni Rico at hindi ang kanya. Gayong siya naman ang kasiping nito. Siguro, sobrang disappointed ito kanina nang magising at makita na hindi si Cheska ang katabi kundi siya. Mas nauna kasi si Rico na magising kesa sa kanya. Nakita niya lang ito kanina na nakaupo sa gilid ng kama at ginugulo ang sariling buhok. "I want to have a child, but not with you, Elena. Hindi ikaw ang gusto kong maging ina sa mga magiging anak ko. So fix that. Don't let me be a father." Biglang sumagi sa isip ni Elena ang sinabi sa kanya ni Rico noong unang beses na may nangyari sa kanila at mas lalo lamang siyang kinabahan. Mas lalo lamang dinananikip ang dibdib niya. Si Rico na mismo ang may sabi na ayaw nitong magkaanak sa kanya pero hinayaan niya pa rin na may mangyari sa kanilang dalawa nang hindi sila gumagamit ng kahit anong proteksyon. Pakiramdam tuloy ni Elena ay nagsisimula ng manubig ang kanyang mga mata at bago pa man yan mapansin ni Rico ay agad niya itong tinuyo. Pinasadahan ulit ni Rico ang kamay ng buhok kapag kuha nito tumayo na. Sandali rin siya nitong nilingon. "Get ready. Kailangan natin makauwi sa bahay ng maaga. Sa atin maglalunch ang parents ko." At tila ba baliwala lamang kay Rico ang nangyari sa kanila nung gabing yon. Para bang siya lamang nag-aalala na baka may nabuo sila. Marahil nga ay hindi rin maaalala ni Rico ang pangalan ng ibang babae na inuungol nito. Oo, nasasaktan siya. Pero hindi na bago sa kanyang sakit na paulit-ulit na pinapadama sa kanya ni Rico. "Kailan niyo ba balak na magkaanak?" Bigla namang napaubo-ubo si Elena sa naging tanong sa kanya ng auntie ni Rico na bumisita sa kanila ngayong araw. Kasama ng auntie ni Rico ang asawa at 2 anak na parehong nag-aalala sa kanya. Ang bunso ni Auntie Kiara na si Ismael ang nag-abot sa kanya ng isang basong tubig. "Ayos ka lang ba, Elena?
Nag-aalala na tanong sa kanya ni Auntie Kiara. Masyado ba kitang nabigla sa tanong ko? Umiling-iling naman si Elena sabay pinunasan ng bibig niya. Ayos lang po ako, nasamid lang po ako. Sumulyap siya kay Rico na nahuli niya naman na diretsyo nakatingin sa kanya. Kinagat ni Elena ang ibaba niyang labi. 2 linggo na ang lumipas mula noong may nangyari sa kanila ni Rico sa gabi ng mismong birthday ni Cheska. At mula nung gabing yon ay wala na siyang tigil kaka-overthink na baka nga may batang nabuo sa sinapupunan niya. Malayo pa naman ang araw ng dalaw niya. Sa katunayan ay hindi pa naman siya delayed pero kung ano-ano lang talagang sumasagi sa isip niya at nag-overthink na siya. Wala pa ba kayong plano na bigyan ng apo ang mga magulang ninyo, Rico? Nagtanong muli si Auntie Kiara. Wala pa po, Auntie. Wala pa po sa isip namin ni Elena ang magkaanak. Sagot ni Rico. Mas lalong nalungkot at nasaktan si Elena sa sinabi ni iyon ni Rico kaya mas naging tahimik siya. Napansin naman iyon ni Auntie Kiara at tinanong kung ayos lang ba siya at ang sagot niya ay medyo masama lang ang pakiramdam niya pero ayos lang naman siya para lamang hindi na nila mahalata na nasasaktan na at nalulungkot siya sa sinabi ni Rico. Alam mo Elena, sa tingin ko ay sobrang bagay na bagay sa iyong magiging isang ina. Magiging isang mabuti kang ina. Ngayon pa lang ay nakikita at nararamdaman ko yon. Sabi sa kanya ni Auntie Kiara. Kaya isa-isip niyo ang pagkakaroon ng anak ha? Ngumiti lang si Elena sa sinabi nito. Sabay na pasulyap siyang muli sa kanyang asawa na nananatili naman na sa kanya ang tingin. Lumipas ang 1 linggo at ang ginawa lang ni Elena ay ang magkulong sa kwarto niya. Gumawa ng mga bagong hobby tulad ng pagpipaint para maiwasan ang pag-overthink niya. Ginagawa niya ang lahat para lang maging busy siya at hindi makapag-isip ng kung ano-ano mang mga bagay. Sa ngayong araw matapos niyang kumain ng lunch mag-isa ay nagkulong ulit siya sa kwarto niya at nagbasa na lamang siya ng libro. Mula nung maging mag-asawa sila ni Rico, wala na siyang ibang ginawa kundi ang tumambay sa bahay nila o di naman kaya sa mga prestiheryoso at magagarang lugar kasama ang mga kaibigan niya. Pero most of the time ay nasa bahay lang talaga siya at nagbabasa ng libro katulad ngayon. Ayaw kasi ni Rico na magtrabaho siya kahit na iyon ang gusto niya sanang gawin. Ayon kasi kay Rico, pag nagtrabaho siya ay masisira ang image nito na isang perfect husband. At para hindi magalit sa kanyang asawa ay sinunod niya na lang ito. Ayaw na rin kasi ni Elena ng gulo sa pagsasama nila mag-asawa. Sapat na ang sakit na hindi siya nito mahal kaya ayaw niya nang madagdagan pa iyon. Pero kung sakali mong magbago ang isip ng kanyang asawa at hayaan siya na magtrabaho, sobrang matutuwa siya na gawin yon. Pero sa ngayon, susundin niya na lang muna ang lahat ng gusto nito, lalo na at hindi pa nakakabawi ang kanyang ama mula sa pagkakasakit. Ma'am, ano bang gusto niyo po para sa dinner? Magalang na tanong sa kanya ng tagaluto nilang si Patrick. Head chief ito ng mga Mavros at noong 1 buwan lang ito lumipat sa kanila para sa kanila mag-asawa manilbihan dahil iyon din ang gusto ng mga magulang ni Rico. Dahil nga iyon kay Elena kaya ibinigay sa kanila ng magulang ni Rico si Patrick. Nang minsang mag-dinner kasi sila mag-asawa sa mansyon ng magulang ni Rico ay nabanggit niya na masarap magluto si Patrick at nagustuhan niya ang luto nito. Kaya gano'n na lang ang gulat ni Elena na isang araw ay bigla na lamang tumawag sa kanyang ina ni Rico at sinabi sa kanila na maninilbihan na si Patrick para lagi niya na raw magugustuhan ang mga kakainin nila araw-araw. Gusto ko sana magkare-kare pero ang asawa ko panigurado gusto niya ng steak, medium rare. Sagot ni Elena. Sige po, agad ko pong iluluto ang mga yan. Wala na po ba kayong ibang gusto? Umiling siya. Wala na. Pero pwede ba akong tumulong sa pagluluto ng kare-kare? Po, baka mapagod lang po kayo ma'am. No, nabuburyang na kasi ako sa loob ng kwarto ko. Natapos ko na rin ang mga librong binabasa ko since hindi pa ako nakaka-move on sa binabasa ko. Hindi rin ako makakapagsimula ng bagong librong babasahin kaya tutulong na lang ako. Wala rin naman akong ibang gagawin eh. Nag-alangan pa noong una si Patrick na pumayag pero kalaunan ay pumayag din ito. Masaya naman si Elena dahil sa wakas ay may magagawa na rin siya para hindi siya mainip. Habang nagluluto ay masaya sila na nag-uusap ni Patrick. Mabait din kasi si Patrick.
Napaka-gentleman kaya mabilis na silang nagkasundo. Maliban pa roon ay bata pa itong si Patrick. Mas bata ito kay Rico ng mga ilang taon. Sa tingin din ni Elena, 4 na taon ang agwat ng edad ni Patrick sa edad niya. At gwapo rin itong si Patrick. Isa iyon sa mga asset nito kaya nga crush na crush ito ng mga batang katulong. Hindi rin naman niya masisisi ang iba nila mga katulong kung bakit nababaliw sila kay Patrick. Kahit siya ay inamin na gwapo talaga itong si Patrick. Kahit nga ang tatlo niya mga kaibigan ay nababaliw din kay Patrick. Paborito mong kare-kare mama no? Tanong ni Patrick. Oo, napansin mo rin ba? Ani niya sabay tawa. Opo ma'am, halos yan lang po madalas yung ipaluto sa akin para po hindi kayo nagsasawa riyan. Nung bata pa kasi ako, kare-kare ang madalas na lutuin ng mommy para kay dad. Paborito rin kasi ng aking ama ang kare-kare. Hanggang sa nagustuhan ko na rin to at naging paborito ko na rin. Kwento niya. Mukhang close na close po talaga kayo sa mga magulang niyo, no? Lalong-lalo na po sa dad ninyo. Alas lahat po kasi sila siyang mukhang bibig ninyo kahit sa tuwing magkausap kayo ng mga kaibigan mo. Nung bumisita kasi sila rito ng isang araw, ay hindi kasi nasadya na marinig ang usapan ninyo. Napangiti naman si Elena sa tanong na iyon ni Patrick. Gustong-gusto niya kasi talagang may magtatanong tungkol sa kanya sa mga bagay na malalapit at nagpapasaya sa kanya. Pag gano'n kasi, pakiramdam niya ay appreciated din siya. Siguro nga kung si Rico lamang nagtatanong sa kanya ngayon, baka nakalutang na siya sa hangin dahil sa labis na tuwa. Oo, close na close ako sa kanila. Nag-iisang anak lang kasi ako at wala akong ibang masyadong mga nakaka-interact at laro, kundi ang parents ko lang kaya naging sobrang close ako sa kanila. Tsaka mabait talaga mga magulang ko, kaya naman mahal na mahal ko rin sila. Ang hindi alam ng dalawa habang nag-uusap sila ay may isang taong nakatingin sa kanila na tila ba hindi nagugustuhan kung ano man ang nasasaksihan ng dalawang mata. Sir Rico! Pagtawag kay Rico ng katulong na si Manang Marta at napakamot na lang sa ulo nang bigla na lang itong lampasan ng tila galit na boses. Madilim din kasi ang mukha ng boss niyang si Rico. Tila may balak na manakit sa kung sino man ang magkakamaling magharang-harang sa daanan nito. Oh, Manang Marta! Tawag ni Elena nang makita si Manang Marta na nakatulala sa hallway na wala namang tao. Ayos po ba kayo, Manang? Bakit po kayo nakatulala riyan? Tanong ni Elena nang bumaling sa kanya si Manang Marta. Oo iha. Ayos lang ako. Nagtataka lang ako kung bakit hindi pinansin ni Sir Rico ang cellphone niya. Bigla niya na lang kasi ako nilampasan kanina. Tumatawag kasi sa kanya si Mr. So. Paliwanag ni Manang Marta tsaka pinakita ang cellphone na hawak. Nabigla naman si Elena nang dahil doon. Hindi naman niya kasi alam na dito galing ang asawa niya. Dito po galing si Rico? Gulat niyang tanong. Opo ma'am, medyo mainit nga lang pong ulo niya kanina. Kaya biglang bumangon ng kaba sa dibdib niya. Naisip niya, hindi kaya nagalit si Rico nang makita siyang nakikipag-usap kay Patrick? Isa rin kasi sa mga ayaw ni Rico ay ang nakikipag-usap siya sa ibang lalaki. Dahil kung sakali raw na may ibang tao na makakakita sa gagawin niya, maaaring gawa ng controversial sa publiko na pareho nilang magiging problema at baka ikasira rin ng image nila sa tao. Pero nasa loob lang naman sila ng bahay nila at panigurado na wala naman sa kasambahay nilang magpipicture sa kanila ni Patrick at ipopost sa online para magsimula ng gulo at haka-haka sa ibang tao. For sure, wala rin maglalabas ng statement at gagawa ng kung ano-anong kwento. Besides, nagiging mabait lang naman sa kanya si Patrick. Kinuha ni Elena ang cellphone ng asawa mula kay Manang Marta at sinabi na siya na lamang ang magbibigay noon sa asawa. Umakyat siya patungo sa silid ng asawa. Sa mga ganitong oras, alam niyang nasa kwarto ngayon si Rico. Mahigit 2 taon na silang mag-asawa at sa 2 taon na yon ay wala siyang ibang ginawa kundi ang bantayan ng kilos ng asawa kung kaya ay alam niya ang bawat kilos at galaw nito. Kabisado niya ang routine ni Rico kaya sigurado siya na nasa kwarto na ito ngayon at wala sa opisina nito sa mansyon. Bago kasi pumatak ang gabi, ay lumabas na ng opisina nito sa mansyon ng asawa at bumalik lamang pagkatapos mag-dinner at mag-shower.
Nasa tapat na siya ngayon ng pinto ng silid ng kanyang asawa. Kahit na mag-asawa sila ay hindi sila natutulog sa iisang silid dahil ayaw ni Rico ng ganon. Nagbuntong hiningi siya ng malalim. Isang mahinang katok muna ang ginawa niya bago marahang tinulak pabukas ang pinto. Nakita niya agad ang asawa na nakaupo sa kama nito at diretso ang tingin sa kanya. Tila ba inaasahan na nito na siyang nasa labas kahit pa hindi naman siya bumoses kaya hindi na ito tumayo para pagbuksan siya ng pinto. Malalim ang mga mata ng asawa. Matalim ang titig nito sa kanya. May tumatawag sa'yo. Panimula ni Elena sa nanginginig na tinig. Tinawag ka kanina ni Manang Marta para sabihin na may tumatawag sa'yo. Pero hindi mo raw siya napansin kaya ako nang nagdala ng cellphone mo. Paliwanag niya at dahan-dahan siyang naglakad palapit sa tapat nito. Hindi na alis ang tingin ni Rico sa kanya. Sa mga sandaling yon ay hindi na rin mawari ni Elena kung galit ba sa kanya ang asawa. Inabot niya ang cellphone nito subalit hindi nito iyon tinanggap at tinitigan lamang sandali. Patuloy na tumatawag si Mr. So, ang ama ni Cheska, subalit tila walang balak si Rico na sagutin ang tawag. Ayaw mo bang sagutin ang tawag? Nag-aalangan niyang tanong sa asawa. Do you always do that? Sa halip ay tanong sa kanya ni Rico. Ang alin? Ang makipag-usap at makipagtawanan sa mga lalaking hindi mo naman asawa? Kung gano'n ay tama nga siya ng akala. Nakita at narinig nga ni Rico ang usapan nila ni Patrick kanina. Pero bakit tila sa tono ng pananalita nito ay nagsiselos ito? Ayaw ni Elena na mag-assume pa. Naputol din naman kaagad ang pag-asa niya na nagsiselos nga ito sa pakikipag-usap niya kay Patrick nang makita niyang galit na dumaan sa mga mata nito. Hindi. Tugon niya sa nanginginig pang boses. Mapakla itong tumawa na para bang mas lalong hindi nito ikinatuwa ang sinagot niya. Kung ganon kay Patrick mo lang yan ginagawa? Napalunok siya ng mariin. Nagkakamali ka ng iniisip, Rico. Ano bang iniisip ko? Or should I say, ano bang dapat kong isipin? Matapos kong makita ang asawa ko na nakikipaglampungan sa ibang lalaki sa loob mismo ng pamamahay naming dalawa? May pait sa tono ng boses ni Rico. Hindi ako nakikipaglampungan kay Patrick, Rico. Tumaas ang bahagya ang boses niya dahil hindi niya nagustuhan ang tono ng pananalita ng kanyang asawa. Mabait lang sa akin si Patrick. Noon pa man na mabait na talaga siya sa akin. Ako naman na nagpumilit na tulungan siya magluto. Nang gusto kong ulam dahil naiinip na ako sa silid ko na walang ibang ginawa kundi ang matulog at magbasa. Wala akong ibang masamang intensyon sa pakikipag-usap kanina kay Patrick. Nagtagis ang bagang ni Rico. Oh, really? But you were smiling ear to ear, Elena. Hindi na ako magugulat kapag nabunyag kong totoo na nagtataksil ka sa akin. At si Patrick Ventura, ang kalaguyo mo. Pakiramdam ni Elena ay nagpintig ang tenga niya. Ngayon niya lamang hindi makontrol ang galit niya sa loob ng 2 taon nila na pagiging mag-asawa ay ngayon niya lang din ito sinagot-sagot. Sa mga sandaling yon, tila nawala na rin siya ng pakialam kung ano man ang iisipin sa kanya ni Rico. Ganyan ba talagang tingin mo sa akin, Rico? Mapait niyang tanong. Hindi ako katulad ng ibang babae na iniisip mo. Hindi ko magagawa na magtaksil sa'yo. Kahit pa paulit-ulit mo akong binibigyan ng dahilan na gawin ko. Mataas ang respeto ko sa'yo. At hindi ko magagawa na tumingin sa ibang lalaki habang mag-asawa tayo. Pero huwag mo akong bigyan ng sapat na dahilan para gawin ko sa'yo ang kinakatakot mo. Mas lalong nagdilim ang mukha ni Rico sa kanyang sinabi at galit na galit din itong tumayo at matapang naman na sinalubong niya ang matalim nitong tingin. Tinatakot mo ba ako na magtataksil ka sa akin, Elena? Hindi kita tinatakot, Rico. Sinasabi ko lamang sa'yo kung ano ang kaya kong gawin. Kaya huwag mong hintayin na gawin ko rin sa'yo kung anong ginawa sa'yo ni Cheska nung kayo pa. Matapos siyang bitawan ng mga kataga na yan, pagalit niyang sinaksak sa dibdib nito ang cellphone na patuloy sa pag-ring. Iniwan niya na sa loob si Rico.
Galit na galit si Rico sabay malakas na binato ang cellphone sa kama. Naupo si Rico sa kanyang kama at galit na ginulo ang sariling buhok. Nang hindi pa rin tumigil ang tumatawag sa kanya, galit na muling dinampot ni Rico ang tawag at saka sumagot. What is it, Mr. So? Pilit na pinakalma ang tinig na tanong niya. Rico, are you free for dinner tonight? It's a family dinner. Kasama namin si Cheska. She said that if you'd come, darating din siya. Nagbitaw siya ng isang malalim na buntong hininga. No, my wife's not in the mood today. I'm sorry, Mr. So. Suyuin ko muna ang asawa ko. Nagkatingin na naman si Cheska na noon ay katabi ng ama at pinapakinggan ng sinasabi ni Rico. Umaasa ito na papayag si Rico. Kung kaya hindi ito natuwa nang sabihin ni Rico na ayaw nito dahil sa asawa. Meanwhile, inaasahan naman na ng ama ni Cheska na tatanggi muli si Rico. After all, lagi naman talaga nitong tinatanggihan ng mga alok nila noon pa man. He chose his wife again. Hindi naman natuwa si Cheska sa ama. Asawa niya yon, anak. Malamang siyang pipiliin ni Rico, not us. Mas lalong hindi ikaw dahil wala ka namang papel sa buhay niya ngayon. But he used to love me. Nanggagalaiti si Cheska. He used to. Past tense. Kung sana kasi hindi mo siya niloko, edi sana hanggang ngayon ay nasa iyo pa rin si Rico. But you chose a basketball player over a multi-trillionaire. Pagalit na sabi ulit ng ama. But Dad, I was drunk that time. Hindi ko alam na naroon din pala si Rico nung araw na yon. He saw us. Gigil naman na ani ni Cheska. Tinago naman namin ni Rhea ang relasyon namin nun eh. Disappointed na umiling-iling ang ama ni Cheska. Magpasalamat ka pa nga't hindi ka sinaraan ni Rico sa public matapos ang panluloko mo sa kanya. Kung katulad lang ng ibang tao si Rico, nako nasira ng career mo dahil sa mga pinaggagawa mo. Dad, hindi niya ako siniraan dahil mahal niya pa ako. Hanggang ngayon, nagdama ko pa na mahal niya pa rin ako, Dad. Kaya nga wala siyang ginagawa para maklear yung mga sinasabi ng mga tao sa social media about sa aming dalawa. I'm sure he only married his wife para lang makamove on sa akin, which he failed to do. Nakangisit confident na sabi naman ni Cheska. At gaano ka kasigurado riyan sa sinasabi mo, Cheska? Paano mo nasasabi na hanggang ngayon ay mahal ka pa rin ni Rico kung bawat pag-aya mo sa kanya, kahit sa formal dinner ay tinatanggihan niya? Mahina namang humalakak si Cheska. I can feel it, Dad. Dama kong pagmamahal niya sa akin sa tuwing tinititigan niya ako. Alam ko naman na napipilitan lang siya dun sa asawa niya. Ako pa rin ang laman ng puso niya. Rico is a businessman. And we can also consider him a public personality. Mas malaki ang fanbase niya compare sa ibang mga model. Hindi pwedeng masira ang image niya. He's trying to protect it. Pero I will make sure na mababawi ko siya sa mga agaw ni Elena na yon. Total, mas marami pa rin naman ang sumusuporta sa amin ni Rico. Mas marami pa rin ang may gusto na makapagbalikan kaming dalawa. At besides, ang tingin ng mga tao kay Elena ay mga agaw. Mas masama ang tingin sa kanya ng mga tao kaysa sa akin, Dad. Siguraduhin mo lang na magagawa mong sinasabi mo. Mahal mo si Rico. Oo, alam ko yon. Pero hindi natin siya kailangan para mas lalo pang lumaki ang kumpanya natin. At para na rin mas lalong maging successful ang career mo. Lalo ngayon na unti-unti ka nang pinagkakawala ng mga malalaking brands na kumukuha sa iyo noon. Ngumisi naman si Cheska sa ama. Don't worry, Dad. I will make sure na mapapasakin siya ulit. Whatever it takes, babalik siya sa akin at papatunayan ko na hanggang ngayon ay ako pa rin ang nilalaman ng puso niya. Samantalang natapos naman ang pagtatalo ni Elena at Rico, ay muli silang nagkulong sa kwarto niya. Doon ay hinayaan niya na lang na pumatak ang mga luha niya na parang tubig sa talon na walang katapusan. Sa totoo lang, hindi niya rin alam kung kailan ba siya mapapagod sa kakaiyak. Palagi niya na lang iniiyakan ng asawa niya. Lagi na lang nitong sinasaktan ang damdamin niya. Pinunasan ni Elena ang luha sa kanyang mga mata noong sunod-sunod na may kumatok sa pinto ng kwarto niya. Hindi siya sumagot at hinihintay na bumukas ang pinto. Ang akala niya ay asawa niyang pumasok sa loob, ngunit hindi niya inaasahan ang ina pala ni Rico ang papasok.
Malapad ang ngiti sa kanya at sobrang excited din na lumapit. "Mama!" Gulat niya Annie. "Oh, hello, my daughter-in-law." Lumapit ito sa kanya at naupo ito sa gilid ng kama at inaabot ang kanyang kamay. "I'm with your papa. He's with your husband sa baba." Nag-uusap sila. "I'm sorry I didn't inform you two na darating kami ngayon. I wanted to surprise you kasi. Pero ang sabi ni Rico ay masama raw ang pakiramdam mo kaya umakyat na ako dito. Ayos ka lang ba? May sakit ka ba o di naman kayo may nararamdaman?" Ayaw ni Elena na mag-alala sa kanya ang ina ni Rico. Masyado pa naman itong OA kung mag-alala kaya baka mamaya bigla na lang siya nitong ipadala sa ospital. Ayaw niya rin na mahalata nito na hindi sila nagkakasundo ni Rico. Ayos lang po ako mama. Sumakit lang po ang ulo ko dahil po yata sa kakabasa ko kanina pero maayos na po ako. Sabi niya na may munting ngiti sa kanyang labi. Sinigurado pa ng ina ni Rico na maayos lang talaga siya. Pagkatapos ay bumaba na sila kung saan naabutan niya si Rico kasama ang ama na nag-uusap sa sala. "Oh, iha, mabuti na bang pakiramdam mo?" Tanong naman sa kanya ng ama ni Rico. "Opo, papa, maayos na po ako." Sagot niya naman. Sandali naman siyang tiningnan si Rico. Diretso ito nakatingin sa kanya at si Elena nang mas unang nag-iwas ng tingin. Naupo na si Elena sa gilid ng mahabang sofa, malayo sa kanyang asawa. "Wala ba kayong balak na magbakasyon?" Usisa ng ina ni Rico. "Ikaw, Rico, magpaawat ka naman muna sa trabaho mo para naman makapag-relax kayong mag-asawa. At hindi na lang basang nakakulong itong si Elena dito sa bahay niyo. I'm sure she's getting bored." "We're planning, ma." Pagsisinungaling naman ni Rico sa ina. "May mahalagang trabaho lang ako na tinatapos kaya hindi pa po ako makaalis-alis para makapagbakasyon." "Talaga? Saan niyo naman gusto magbakasyon? Ikaw, Elena, may lugar ka ba na gusto mong puntahan?" Tanong ulit sa kanya ng mama. Umiling si Elena. Wala pa po ako naisip na magandang lugar na pupuntahan namin." "I can help you. Marami akong countries na napuntahan kaya alam ko kung saan ang mga romantic na lugar." At tulad nga ng sabi ng ina ni Rico, buong araw ay nagsuggest lang ito sa kanya ng mga bansa na pwede nilang puntahan para makapagbakasyon. Pagpatak ng gabi noong umalis ang mga magulang ni Rico, tila ba wala siyang gutom na naramdaman. Kahit pa mula kanina ay hindi pa siya kumakain. "Ma'am, hindi ka pa po ba kakain?" Tanong sa kanya ni Patrick. "Gusto niyo po ba na initin ko yung kare-kare na niluto mo?" Nasa kusina sila ngayon. Kukuha lang sana siya ng tubig ngunit hindi niya inaasahan na nasa loob din pala si Rico at Patrick. Nakaupo ngayon si Rico sa pagkainan. At bagaman nakatalikod siya dito, alam ni Elena na nasa kanya ang mga mata nito. Damang-dama niya ang sobrang intense ito sa mga titig sa kanya. "Hindi pa ako nagugutom," sagot niya kay Patrick. "Pero hindi ka po kumain kanina, ma'am." May pag-aalalang sabi ni Patrick. "Nawalan kasi ako ng gana. Pero bababa na lang ako mamaya kung magutom ako." Mabait pa rin ang tono ng boses ni Elena. Ayaw niya kasi na mahalata si Patrick na hindi siya komportable dahil sa mga titig ni Rico sa kanya na tila hindi naman natutuwa na magkausap sila ni Patrick. "Kung gano'n ay tawagin niyo na lang po ako mamaya, ma'am, kapag nagutom po kayo para pagluluto po kayo ng gusto niyong pagkain." Sabay ngumiti naman sa kanya si Patrick. Ngumiti naman ang pagpapasalamat din si Elena. Sabay din sila na napalingon kay Rico nang bigla na lamang itong tumayo mula sa pagkakaupo at halos matumba pa ang upuan na kinauupuan nito. Madilim ang mukha ni Rico. Nagulat si Elena nang naglakad ito palapit sa kanya at bigla na lang siya nitong hinawakan sa kamay. "Let's talk, Elena," sabi nito sa medyo mababa at kalmadong boses. Kusa na lamang na sumama si Elena sa asawa. Patrick's gaze followed the two as they walked away, their voices becoming faint murmurs. He rolled his tongue in the inner of his cheeks, a slight smirk forming. "You know what, sometimes it's really not good to fall in love with someone who's already in love with someone else." "Patrick, and more, kasal na rin siya," said one of Rico's friends and right-hand man, Rustam, as he suddenly entered the kitchen, a smirk playing across his face.
Tinapunan lamang na masamang tingin ni Patrick si Rustom na humahalakhak habang naglalakad papunta sa ref at kumuha ng tubig na maiinom. Ano bang pag-uusapan natin, Rico? Napapagod na tanong ni Elena sa asawa nang sandaling makapasok sila sa loob ng kwarto kung saan siya nito dinala. Magagalit ka na naman ba dahil nakipag-usap ako kay Patrick kanina? Gusto mo ba talagang lagyan mo na lang ako ng camera sa katawan para mas makasigurado ka na hindi ako tulad ng ex-girlfriend mo na niloko ka? Elena wasn't able to finish her sentence when Rico suddenly put his hand on the wall beside her head, effectively cornering her. His movement was swift, his eyes locking onto hers with an intensity that made her heart race. The proximity of his body, the scent of his cologne, and the unexpectedness of his action left her breathless and at a loss for words. Hindi ko gagawin ang sinabi mo, Elena. Ang aking lang ay ayoko nakikipag-usap ka sa ibang lalaki. Bakit? Matapang niyang tanong. Diretso rin siyang nakatingin sa mga mata nito. Ano bang dahilan kung bakit kahit sa chef ng bahay natin ay hindi rin ako pwede makipag-usap? Dahil ba sa makakasira ng image mo at sasabihin ng mga tao na hindi ka naman talaga naging masaya na nagpakasal ka sa akin dahil hanggang ngayon ay si Cheska pa rin ang nilalaman ng puso mo? Umigting ang panga ni Rico dahil sa kanyang sinabi, Don't ever mention her name here, Elena. Why? Dahil totoo ang sinasabi ko? Kaya ba ayaw mong marinig dahil lahat ng sinabi ko ay totoo naman? Until now, you have not moved on, Rico. Yet you have the audacity na pagbawalan ako makipag-usap sa ibang lalaki when you yourself is not being loyal with me. Pagalit niyang sabi na kinatigil ni Rico. Sabi ko naman sa'yo, diba? Don't push me to my limits, Rico. I warned you enough. So please stop pushing me to my limits. Dahil magagawa ko rin kung anong ginagawa mo sa akin ngayon. Matapos niyang sabihin yon ay iniwan niya na ito. Lumabas siya ng kwarto ni Rico at malakas niyang isinara ang pinto. She was mad. Hindi niya mawari kung anong mga bagay na tunay niyang nararamdaman ngayon. Galit siya pero at the same time ay nasasaktan at nagigilty din siya. Nasasaktan siya sa mga sinabi ni Rico at kung paano nito protektahan ang pangalan ng babaeng tunay na mahal, but when it comes to her, naging tahimik ito. At guilty din siya dahil mula noong naging mag-asawa sila, ngayon niya lang ito nasagot-sagot. Kung saan siya kumuha ng lakas ng loob na gawin iyon, ay hindi niya rin alam. Pansin lamang ni Elena na nitong mga nagdaang araw ay nagiging sobrang sensitive siya. Naging sobrang mainitin din ang ulo niya na lahat na lang siguro ng bagay ay kinagagalitan at kinaiinisan niya na. Wala nang dati niyang mahabang pasensya at lagi na pagiging understanding. Pansin naman ni Elena ang pagbiglang pagsama ng ugali niya at pagiging mainitin ng ulo pero hindi niya na lang talaga mapigilan ang hindi magsungit. Ayos ka lang ba, Elena? May pag-aalala na tanong sa kanya ni Gilbert. Oo naman, bakit mo naman natanong? Tanong niya habang sunod-sunod ang pagsubo sa vanilla ice cream na binili niya kanina sa 7-Eleven. Wala naman pero bumaba ang tingin nito sa kinakain niya. Hindi ba't ayaw na ayaw mo sa vanilla ice cream? Eh bakit ganyan ang kinakain mo ngayon? Hindi naman sumagot si Elena na patitig din sa kanya sa kinakain niyang ice cream at napagtanto na hindi na nga tulad ng dati ang taste niya. Hindi na siya napapangitan sa lasa ng vanilla ice cream. Sa katunayan ay nagugustuhan niya na rin ang lasa nun. Masarap naman ang ice cream na to. Tsaka ano ka ba? People change. Nagbagod na rin ako. Kaya pating panlasa ko. Sabi niya sabay irap. Nagkatinginan ng tatlo niyang kaibigan na sobrang nagtataka sa kanya. Andito sila ngayon sa loob ng isang coffee shop. Habang ang mga kaibigan niya ay kapeng inuubos, siya naman ay isang galon ng vanilla ice cream na alam ng lahat kung gaano niyang kaayaw noon. Sabi mo nag-away kayo ni Rico, diba? Wika ni Sammy. Oo, nung isang araw. Sagot niya. Puno pa ng ice cream ang kanyang bibig. Ewan ko ba doon, masyadong seloso. Alam niya naman na mainit ang ulo ko kaya mas lalo niya pang pinapainit. Was he jealous? Gulat na tanong ni Franz. Yes,
At hindi ka natutuwa na nagsiselo siya? Gulat pa rin itong tanong. Nagkunot-noo siya. Ba't naman ako matutuwa? He was very annoying kaya. Pati ba naman kay Patrick ayaw niya ako makipag-usap? Paano ka sasabihin kay Patrick kung anong gusto kong ulam? Nagkatinginan ulit ang tatlo niyang kaibigan na para bang hindi inaasahan na maiinis siya sa halip na matuwa at maging delusional dahil nagsiselos ang asawa niya. Inaway mo siya dahil doon? Si Franz naman ang nagtanong. Oo, siya naman ang nauna kaya tinuloy ko na. Sabi niya sabay subo ulit ng isang kutsarang ice cream. Nagawa mo siyang sagot-sagutin? Yes, at ang tagal ko na rin nagtitimpi sa kanya, no? Thankfully, I got the courage to finally answer him. I love to see the look of defeat on his face. Masaya na sabi niya. Ano bang sinabi mo sa kanya? Tanong ni Gilbert. Tila natutuwa naman ito sa kanya. Actually, ang lahat ng mga kaibigan niya para bang natutuwa talaga sa kwento niya. First time nila na hindi mainis sa kanya kahit na si Rico ang topic nila. Noon kasi ay lagi silang naiinis kay Elena sa tuwing pinag-uusapan nila si Rico. Na kung kaya niyang magmahal ng iba, kaya ko rin siyang palitan. Sagot niya sabay kibit-balikat na ikinahiyaw ng mga kaibigan niya dahil sa labis na tuwa. Wow! That's our BFF right there! Sabi ni Gilbert na sobrang tuwang-tuwa sa kanya. We are so proud of you, Elena. Nagbago ka na talaga. Well, I just realized na masyado siyang feeling na lagi siyang tama. Saka, siya na rin mismo nagsabi sa akin noon na hindi niya naman ako mahal. Tapos bigla na lang siyang aakto na nagsiselos like, duh, ako nga mahal ko siya pero hindi ko na lang pinapahalata na nagsiselos ako sa kanila ni Cheska. Oo nga naman, feeling din naman kasi ang asawa mo. Sang-ayon naman ni Gilbert at nag-thumbs up pa sa kanya. Tama lang ang ginawa mo na yon. Tama lang na sinagot-sagot mo siya at pinamukha mo sa kanya na hindi talaga siya laging tama. Hindi ba nagulat ang asawa mo sa naging asal mo sa kanya? Tanong din ni Sammy. Di naman, bakit? Nagangat siya ng tingin sa mga kaibigan. At saka tama lang naman na sagot-sagutin ko rin siya, diba? Alangan naman na siya na lang lagi ang tama at mali ako. Ang mag-asawa naman kami. Mali rin naman siya. Tila hindi na rin makapaniwala sa kanyang mga kaibigan niya pero masaya naman sila sa biglang pagbabago ng ugali niya. Pero syempre nagtataka rin sila kung bakit tila biglaan ang sobrang pagiging moody at pagiging palaban niya. Elena, hindi ba asawa mo yon? Lumingon si Elena sa labas ng coffee shop at napakunot ang noon nang makita ang asawa na naglalakad papasok. Nakasuot ito ng corporate attire at nakatapat ang cellphone sa tenga na para bang may sinusubukang tawagan. Pumasok ito sa loob ng coffee shop at agad na nagtagpo ang mata nilang dalawa. Nang makita siya nito, ibinaba nito ang cellphone at saka nakita niya rin kung paano itong nagbuntong hininga. Anong ginagawa niya dito? Rinig ni Elena na tanong ni Sammy. Sinabi mo ba sa kanya kung nasan tayo ngayon, Elena? Ibinalik niyang tingin sa mga kaibigan. Nagkunwari na hindi niya nakita si Rico dahil baka may ibang sadya lamang ito kaya ito nandito sa coffee shop. Hindi, wala akong sinabi sa kanya. Sagot niya sa mga kaibigan. Baka may ibang sadya lang siya dito. Baka nga. Wika naman ni Franz. Pero bakit naglalakad siya palapit sa atin? Muli namang lumingon si Elena sa asawa at napakunot din ang noon niya. Huminto naman sa tapat niya si Rico na mas lalong ipinagtaka ni Elena at ang mga kaibigan niya. Good afternoon. Bumati si Rico sa mga kaibigan niya na nakakunot ang mga noo. I'm here to pick up my wife. At bakit? Mataray na nagtanong si Gilbert. Bakit mo pa siya kailangang sunduin? Tingin mo ba hindi namin siya kayang ibalik sa'yo? Mukha ba kaming hindi mapagkakatiwalaan, ha? It's not like that. Nakalimutan niya lang na may lunch date kami ngayong araw. Paliwanag ni Rico kaya mas lalong nagtaka si Elena dahil wala naman siyang maalala na inaya siya ni Ricong mag-date. Anong date? Tanong niya kaya bumaling sa kanyang asawa. Wala naman akong maalala na pumayag ako makipag-date sa'yo. It's the middle of the month, Elena.
Sabi ni Rico at noon niya lang napagtanto na oo nga pala. Every month ay may date lagi silang dalawa, which is the first week ng month, gitna at katapusan. She also can't believe na talagang nawala sa alaala niya iyon. Noon kasi ay hindi niya naman nakakalimutan ang mga araw na yon dahil lagi naman siyang excited na makipag-date sa asawa niya. Ngayon niya lang ito nakalimutan. Siguro dahil na rin sa lalim ng iniisip niya nitong mga nagdaang araw na nawala na sa isipan niya ang mga dati nagpapasaya sa kanya. Let's go. Malamig na sabi ni Rico. Hinawakan din ito ang isa niyang kamay kaya tumayo na siya. Susunod na sana siya kay Rico nang maalala niya ang ice cream niya na hindi niya pa nauubos kainin. Huwag kang magmadali, okay? Inis na sabi ni Elena sa asawa. I still need my ice cream. Kung hindi ka makakapaghintay, di mauna ka na sa sasakyan. Kaya ko namang pumunta mag-isa rot. Sa kanya, binalikan sa table nila ang ice cream. Hindi naman makapaniwala ang mga kaibigan ni Elena. Kahit ang asawa niya ay nabigla sa kusungitan niya. Nang makuha na ni Elena ang ice cream ay matamis siyang ngumiti sa kanyang mga kaibigan na tulala naman sa kanya. Kaya tamis pa talaga ng ngiti niya na para bang hindi malang siya nagsungit kanina lang. Una na muna ako sa inyo promise babawi ako next time. Nakangiti niyang sabi. Sa loob ng sasakyan ay kumakain pa rin siya ng ice cream. Daba niya ang mga titig sa kanya ni Rico habang nagmamaneho ito. Hindi niya naman ito pinansin at tuloy lang siya sa pag-enjoy sa ice cream niya. Ikaw ang nakaubos lahat ng ice cream na laman yan? Hindi na napigilan ni Rico ang sarili na magtanong. Ibinali niya ang tingin niya dito. Oo. Naubos mo ang ganyang karami? Tila hindi pa rin makapaniwala si Rico. Yes. Bakit ba nag-aalala ka ba baka tumaba ako at maging mas sexy pa sa akin ng ex mo? Mataray niyang tanong. No, of course not, sabi ni Rico. Nagulit lang ako. Hindi naman ganun ang ibig kong sabihin eh. Napairap na lang si Elena. Naiinis na naman tuloy siya. Hindi pa nga sila nagkakaayos doon sa last nilang pinagtalunan, ngayon ay may bago na naman silang kinaiinisan. Pareho lang yon. Di sana si Cheska na lang pinakasalan mo, diba? Nagbitaw ng malalim na pagbuntong hininga si Rico. Wala akong sinasabi na ganyan, Elena. Ni minsan na hindi ko pinagkumpara ang katawan mo sa kanya. I was just surprised. Lalo pat ayaw mo sa vanilla ice cream pero ngayon ay nakaubos ka na ng 1 galon. People change, dear husband. Sabi niya bago tumingin ulit dito. At saka close pa tayo para ma-surprise ka na nakaubos ako ng 1 ice cream, ha? Na hindi mo nga alam kung anong favorite ko eh. What if vanilla ice cream naman talaga ang gusto ko? And you're just assuming na hindi ko yung gusto? Bumaling din sa kanya si Rico at diretso na tumingin sa mga mata niya. I know your favorites, Elena. Hindi ako gano'n nakawalang kwentang asawa para hindi ko malaman yun. Well, that's nice. Gusto mo ba ng corona for being the best husband dahil alam mo kung ano mga favorites ko, ha? Puno ng sarcasm ang tono ng boses niya. She was being so sarcastic. Kung saan niya nakuha yon ay hindi niya rin alam. Look, if you're still mad about what I said to you, hindi niya na hinayaan na matapos si Rico sa sasabihin. Galit pa rin talaga ako. Then I'm sorry, sabi ni Rico. Marahil ay yun na ang pinakaunang beses na narinig ni Elena ang asawa na mag-sorry, kung kaya ay natigilan din siya ng ilang sandali. Hindi niya lubos akalain at hindi siya makapaniwala. Wow, I didn't know you also know how to apologize, she said sarcastically. That's a surprise. Naikinakunat naman ng noon ni Rico dahil tila ba hindi siya marunong na magseryoso. I'm serious, Elena. And I'm being sarcastic, Rico. Sabi niya sabay irap at umayos ang upo. Anyway, your apology is accepted. Inis na inis pa rin siya sa lahat ng mga pinagsasasabi nito sa kanya. Pero sapat na sa kanya na humingi ito ng tawad. After all, yun ang unang beses na humingi ng tawad si Rico mula noong naging mag-asawa na sila. Sa kanilang date, masungit pa rin siya at madalas siyang sinisigawan si Rico na nagugulat naman. Sa totoo lang, maging si Elena ay nagtataka na rin sa kanyang sarili kung bakit ganito na lang siya kasungit.
Elena, are you okay? Nag-aalala na tanong sa kanya ng mga kaibigan niya. Nasa isang restaurant sila ngayon dahil nag-aya siya kanina na mag-lunch sila sa labas at magdiwaliw. Naiinip na kasi siya sa mansyon at mahigit 1 linggo niya na rin na hindi nakakasama ang mga kaibigan niya. Last nilang nakita noong nag-aya si Sammy na magkape sila. Pero sinundo rin naman kaagad siya ni Rico dahil may date pa raw sila. Medyo nahilo lang ako. Punta muna ako ng CR. Sagot niya bago tumayo pero mas lalo lang siya nahilo. Umikot ang kanyang paningin at bago pa man siya makapagsalita ay tuluyan na siyang bumagsak. Nagising na lang si Elena na nasa ospital na siya at ang mga kaibigan ng kasama niya na labis naman ang nag-aalala sa kanya. Nahimatay ka kanina kaya sinugod ka namin dito, sabi sa kanya ni Gilbert. Sabay inabot nito ang kamay niya. Labis kami nag-aalala sa'yo, ayos ka na ba? Dahan-dahan siyang naupo sa hospital bed. Oo, ayos na ako. Ano ba nangyari sa'yo kanina at bigla ka na lang nawala ng malay? Tanong naman ni Sammy, ngunit bago pa man siya nakasagot ay bumukas ng pinto at pumasok sa loob ang doktor kasunod ang 2 nurse. Mrs. Mavros, I'm glad you're awake. Nakangiting sabi ng doktor. Dala ko ng mga result ng tests na mga isinagawa namin sa'yo. Ano pong dahilan, Doc, at bigla na lang po ako nahimatay kanina? May sakit po ba ako? Nag-aalala at natatakot na tanong ni Elena. No, don't worry, wala kang sakit. Medyo sensitive lang talagang pagbubuntis mo unlike other pregnant women. That is why madalas kang mahilo at masuka. Halos nabingi silang lahat ng magkakaibigan sa sinabi ng doktor. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga narinig. Ano po? Buntis po ko? Gulantang na tanong ni Elena sa doktor. Yes. I guess you still don't know? You're almost 2 months pregnant. Ipinaliwanag pa sa kanila ng doktor mga kailangan niyang gawin para maiwasan na maulit ang pangyayari na ito. Maging ang mga hormonal changes ay ipinaliwanag din ito sa kanya. Kahit ang mga pagbabago sa ugali niya ay may connection din sa pagbubuntis niya. Hanggang sa lumabas ang doktor sa kwarto ay nananatili na walang imik si Elena. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Hindi niya mawari kung dapat pa siyang maging masaya dahil magiging ina na siya o dapat siyang mag-alala at matakot dahil hindi niya alam kung paano niyang ipagtatapat kay Rico ang pagdadalang tao niya. Nalungkot din siya para sa magiging anak niya dahil ngayon pa lang ay nahuhulaan niya na hindi ito matatanggap ni Rico. Sinubukan na namin na tawagan ng asawa mo para ipaalam sa kanya nangyari sa'yo. Pero hindi siya sumasagot sa mga tawag namin. Malungkot na sabi ni Sammy. Mas lalo lang siyang nalungkot. Hindi talaga sasagutin ni Rico ang tawag niya dahil wala naman itong pakialam sa kanya. Tapos, nakita pala namin ang picture na to. May pinakita ito sa kanya na picture at hindi na napigilan ni Elena ang pagbuhos ng luha niya. Kaya naman pala hindi talaga sinasagot ni Rico ang tawag dahil kasama nito ngayon si Cheska. Spotted ang dalawa sa isang restaurant at marahil ay nagdi-date. Elena, Mom called me. Dinala ka raw sa ospital? Nag-aalala na tanong ni Rico na pumasok sa loob ng bahay nila. Yeah, malamig yung sagot. Pero ayos na ako, don't worry. Akmang lalagpasan na sana niya ito pero bigla itong hinawakan ng isang kamay niya dahilan para mapatigil siya sa paglakad. Malamig pa rin ang tingin na ibinaling niya dito. What do you want, Rico? Pagod ako. Anong dahilan at hinimatay ka? Anong sabi sa'yo ng doktor? Hindi naman alam ni Elena kung talaga bang nag-aalala sa kanya si Rico ngayon o tulad ng dati ay umaasa lang siya. Wala, sagot niya at iniwas ang tingin. Dahil lang sa gutom kaya nahimatay ako kanina. Pero ayos na ako. Kaya pwede ba bitiwan mo na ako at hayaan mo na ako makapagpahinga na. Dahan-dahan naman na lumuwag ang pagkakahawak ni Rico sa kamay niya. Umalis na siya at hindi na ito nilingon ngunit dama niya ang pagsunod ng tingin ni Rico sa kanya na para bang naghihintay ito na lingunin niya. But Elena is really tired. Wala naman siyang ibang ginagawa pero pakiramdam niya ay pagod na pagod ang katawan niya. Pagod na siyang umasa at pagod na rin siyang masaktan.
She's both tired emotionally and physically. Sa ngayon ay nais niya na lang ang ikabubuti ng kanyang anak. Kung kailangan niya na sundin ang payo ng mommy niya na lumayo muna at mag-file na ng divorce, kung hindi na siya masaya sa pagsasama nila ay gagawin niya. Para sa anak niya at para na rin sa sarili niya, gagawin niya yon. Siya na mismo ang unang susuko at para na rin makasama ni Rico ang tunay na mahal nang hindi kailangan na magtago pa sa publiko. Yes, sir. I love her. Diretso na saad ni Patrick habang kaharap si Rico. I am in love with your wife. What? Galit na tumayo si Rico at akmang sasaktan si Patrick, ngunit napagtanto niya na nasa public place sila at hindi niya maaaring saktan ang binatang kaharap. Nagsasabi lang po ako ng totoo, sir. Hindi po mahirap na mahalin ang asawa ninyo. Mabait siya at maganda. Ngunit alam ko po ang limitasyon ko. Alam kong pag-aari mo siya at mahal niyo ang isa't isa, kaya ako na mismo ang kusang lalayo. Tanggapin niyo na lang po ang resignation letter ko. O di kaya ibalik niyo na lang po ako sa mga magulang ninyo. Ako na lang pong iiwas. Ayoko na po na makagulo at ayoko rin po na makasakit. Seryoso na sabi ni Patrick na bahagya namang nagpakalma kay Rico. Matapos ang usapan nilang iyan ni Patrick ay nagkaroon ng realization si Rico. Siguro ay baliw na siya para hayaan na paulit-ulit na masaktan ng kanyang asawa kung napakaraming lalaking may gusto na mang-agaw nito sa kanya. Oo, aaminin niya nung una ay nagalit naman talaga siya kay Elena dahil sa pagpayag nito na ikasal sa kanya sa kabila ng kaalaman na may iba siyang mahal. Kung kaya'y nangako siya sa sarili na gagawin niya ang lahat para ito mismo ang kusang lumayo at makipaghiwalay sa kanya. Gusto niya itong pahirapan pero ayaw niya na siya mismo ang unang makipaghiwalay para hindi siya maging masama sa paningin ng kanyang magulang at maging sa mga tao. Ngunit kalaunan ay natutunan niya na rin na mahalin ang kanyang asawa. It took him almost a year for him to fall in love with her, but he tried to restrain it. Paulit-ulit niyang pinigilan ang kanyang sarili na mahalin si Elena. Paulit-ulit niyang sinabi na hindi niya dapat itong ibigin dahil may plano pa siya. Hindi niya nga alam na napapalitan na sa puso niya si Cheska at tuluyan ng inangkin ni Elena ang puso niya. Hindi niya kaagad iyon natanggap at nitong mga nakaraang buwan lamang siya natauhan sa ginagawa niya. Sa kanya lamang napagtanto na kung paulit-ulit niyang ipagtutulakan si Elena palayo sa kanya ay mawawala ito sa kanya ng tuluyan. Mawawala sa kanya ng tuluyan ang babaeng minamahal. Sir, nawawala po si Ma'am Elena. Wala na rin po mga gamit niya sa silid ninyo. Umakyat si Rico patungo sa kwarto ni Elena at binuksan ang lahat ng cabinet. Tuluyan siyang nanlumo dahil wala na nga roon ang mga gamit ni Elena. Maging ang mga maleta nito ay wala na. Iniwan na siya nito. Ilang araw pa ay dumating na document sa bahay niya at annulment papers iyon. Wala man lang sinabi sa kanya ni Elena na aalis na ito at makikipag-annul pala sa kanya. Mom, Dad, please, baka naman po alam niyo kung nasan ngayon si Elena. Sabihin niyo naman po sa akin. Pagmamakaawa ni Rico sa mga magulang na malungkot habang nakatingin sa kanya. Hindi namin alam kung nasan siya ngayon, Rico. Pero kung nasan man siya, hayaan mo na lang muna siya. Napagod siya sa'yo at karapatan niya yun. Wika ng kanyang ina na nalulungkot. Pero ma'am, kailangan ko po siya makausap. Hindi po pwede na basta nalang matapos ang kasal namin nang hindi niya malang naririnig ang paliwanag ko at kung gaano ko siya kamahal. Nanginginig ang tono ng boses ni Rico. Kasalanan mo rin yan, Rico. Napakadami ng pagkakataon para sabihin mo sa kanyang nararamdaman mo at kung gaano mo siya kamahal. Ngunit sinayang mo. Napagod siya sa'yo. Kaya hindi ko rin siya masisisi kung napagod siya. Lalo pat ni minsan ay hindi mo pinaramdam sa kanya na mahal mo siya. Naiiling na sabi ng kanyang ina. Inaamin ni Rico na nagkamali siya. Nais niyang itama ang lahat ng pagkakamali niya sa asawa ngunit hindi niya alam kung nasaan ito. Wala ni isang may gusto na magsabi sa kanya kung nasaan ngayon si Elena. Kahit ang magulang ni Elena ay ayaw na ayaw din na sabihin sa kanya. Lalo ng mga kaibigan ni Elena. Kahit anong gawin niyang pagmamakaawa ay matigas at hindi nila sinabi sa kanya.
Samantala sa Spain naman ay sinikap ni Elena na magiging maayos ang buhay niya para sa kanila na magiging anak niya. Kahit mahirap ang bagong buhay at mag-move on, she's doing better. Siyempre, madalas niya na rin na iniisip si Rico kung ano na kayang ginagawa nito at kung anong nararamdaman nito nung umalis siya. Ngunit sa tuwing sumasagi ito sa isip niya, ay kaagad siyang gumagawa ng paraan para lang mabaling ang atensyon at isip niya sa ibang bagay. Nag-file na siya ng annulment sa asawa tulad ng ipinayo sa kanya ng mga magulang pero hindi muna nila iyon isinapubliko. Sa kabila ng lahat ay ayaw niya munang gumawa sila ng malaking kontrobersya at ayaw niya na masira sa mga tao ang asawa niya. Wala pa siyang update sa annulment na iyon pero alam niya na natanggap na iyon ni Rico dahil iyon din ang sabi sa kanya ng attorney niya. Mula rin nang umalis siya ng Pilipinas at nagpakalayo-layo para makapag-move on, ay hindi na muna siya nag-social media. Ayaw niya makakita ng kahit ano tungkol sa asawa niya at kung ano man ang mga issue nito ngayon, ay mas gusto niya munang mag-focus sa sarili niya at sa kanilang magiging anak. Sa awa ng Diyos ay bumuti rin ang lagay ng kanyang ama at ito pa nga mismo ang nag-push sa kanya na mag-file na siya ng annulment kung nahihirapan na siya. Sa tulong din ng mga kaibigan niya na hindi umalis sa kanyang tabi para damayan at suportahan siya at sa mga magulang niya kahit papaano ay naging masaya naman siya. Nasasaktan at umiiyak pa rin gabi-gabi but this part of healing process for sure pagdating ng araw ay tuluyan na siya makaka-move on at nag-heal, tatawanan niya na lang ang lahat ng mga iniiyakan niya ngayon. Sa ngayon ay nagbabasa siya ng libro habang nakaupo sa mahabang sofa sa sala ng kondo niya dito sa Spain. Nang sunod-sunod ay may nag-doorbell. Sa isip niya ay baka mga kaibigan niya lang iyon na namamasyal kanina. Hindi kasi siya sumama kanina sa kanila dahil mas gusto niya na lang na magbasa ng libro habang umiinom ng tsaa. Iyon din kasi ang madalas niyang pagkaabalahan mula nang umalis siya ng Pilipinas. Tumayo na si Elena at pinatong ang libro sa coffee table. Pagbukas niya ng pinto ay agad na naglaho ang ngiti sa kanyang labi nang makita kung sino ang nasa labas. Rico, what are you doing here? Nauutal niyang tanong. Hindi niya alam kung paano nito nalaman kung nasaan siya ngayon, gayong kabilin-bilinan niya sa mga magulang, kaibigan at maging sa magulang ni Rico na alam kung nasaan siya na wag sasabihin kay Rico ang lokasyon nito. But here he is, standing in front of her with teary eyes. Elena, niyakap siya ng sobrang higpit ni Rico na para bang ayaw na nitong pakawalan siya. Napangiti naman siya at niyakap din ito pabalik. Paano mo nalaman kung nasan ako? At anong ginagawa mo dito? Tanong niya sa malamig na boses. I am so sorry. Please bumalik ka na sa akin. Nagsusumamo ang tono ng boses nito. Please, bumalik ka na. Hindi na ako babalik sa'yo, Rico. Sagot niya kaya mas lalong humigpit ang yakap sa kanya ni Rico at mariin siyang pumikit para pakalmahin ang sarili. Nag-file na ako ng annulment. We're over. Hindi ba't yun naman ang gusto mo? Sunod-sunod itong umiling. No, hindi iyon ang gusto ko, Elena. Kumalas na ito sa pagkakayakap. Ayoko maghiwalay tayo. Ayoko malayo sa'yo kaya please give me a chance. Pangako na babawi ako, wag mo lang akong hihiwalayan. Tuluyan ang pumatak ang luha sa mga mata nito. Inabot na nito ang kanyang kamay at sobrang desperado na nagsalitang muli. Mahal kita, Elena. Mahal na mahal kita. Patawarin mo ako kung matagal bago ko hinayaan ang sarili ko na mahalin ka. I'm sorry kung kailangan mo pang lumayo sa akin bago ko mapagtanto ang pagmamahal ko sa'yo. Niyakap ulit siya nito. Mas mahigpit kaysa nauna. Mahal na mahal kita. Hindi siya nakagalaw sa kinatatayuan at hindi makapaniwala sa narinig at sa sinabi ni Rico na mahal siya nito. Mariin siyang napalunok. Kung mahal mo ako, bakit mas pinili mo si Cheska kesa sa akin? Lumayo si Rico sa kanya. Diretso rin ito na tumingin sa mga mata niya. Hindi ko siya pinili. Kahit kailan na hindi ko siya pinili. Nung may nangyari sa atin. Alam kong ikaw yun. Hindi ko hahayaan ang sarili ko na may makapagsiping na iba maliban sa'yo. Hindi naman alam ni Elena kung dapat niya ba itong pagkatiwalaan matapos ang lahat.
Aaminin niya hanggang ngayon na wala pa rin nagbago sa pagmamahal niya para kay Rico. Mahal na mahal niya pa rin ito, ngunit aaminin din niya na nasasaktan siya at may galit siyang nararamdaman. But you moaned her name. Mahal mo na ba ako noon? But she swore to all the heavens that one reasonable explanation would be enough for her to forgive him and give him another chance. It would be enough for her to be with him again, to rebuild the trust that had been shattered, and to rekindle the love that once burned so brightly between them. If he could just make her understand, she would open her heart once more and let him back in. Magiging handa ulit siya na maging isang tanga. At iyon na nga ang ginawa ni Rico. Ipinaliwanag nito ang lahat sa kanya. Mula sa dahilan nito nung una at kung paano ito nahihirapan na tanggapin na mahal siya nito at kung paano itong sinadya ng gabing yon na iungol ang pangalan ni Cheska kahit alam nito na siya ang katalik nito dahil lamang sa hindi pa tanggap na mahal siya nito at gusto nito na mas lalo siyang magalit. Pero para kay Elena, napakawalang kwentang dahilan nito. Bagaman alam nito na siya ang kasiping nito ng gabing yon, ay hindi pa rin maiwasan na magalit siya dahil sinadya nitong saktan siya kaya sa halip na mawala ng galit ay mas lalo lang siyang nainis kaya pinahirapan niya ito ng matagal bago niya ito muling tinanggap. Sinabi rin sa kanya ni Rico ang dahilan kung bakit nakipagkita ito kay Cheska sa restaurant kung saan sila nakuna ng picture na kaagad namang kumalat online. It was because pinakiusapan ni Rico si Cheska na tigilan na sila nito. Maging ang pagpaparinig nito online ng kung ano-ano. Pero para kay Elena ay hindi pa kiusap ang ginawa ng kanyang asawa, kundi banta na mabuti na lang ay tila pinakinggan naman ni Cheska. After all, ang reputation nito ng magulang nito ang magiging kapalit kung hindi ito susunod. At tila nagkamali siya ng inakala na magagalit sa kanya si Rico. Pag nalaman nito na buntis siya, dahil sa halip na magalit, ay ito na marahil ang naging pinakamasayang tao sa mundo nung malaman na magiging ama na ito. Inamin din ito na labis itong pinagsisihan ng sinabi sa kanya noon na ayaw nitong magkaroon ng anak sa kanya dahil ang lahat ng binitawan nitong salita ay kinain lang din ito. At dahil sa labis na saya na magkaroon na sila ng anak, halos lahat ng empleyado nito ay may raise sa sahod. At marami rin ang na-promote. Nagpa-party rin ito ng ilang araw na marami ang mga kilalang artista, models at idols ang nakisaya. Tsak si Elena na magiging masaya ang kanilang magiging anak paglaki kapag nakita ang video at narinig ang tungkol doon. Hindi lang siya ang niligawan nito, kundi maging ang pamilya at mga kaibigan niya na nananatiling galit kay Rico. Sa katunayan ay labis-labis ang pagpapahirap na lang lahat kay Rico. Nasa halip na ikagalit ng mga magulang ni Rico ay mas ikinatuwa pa nga nila. At noong nanganak na siya, sa kanya na lamang binigyan ng pagkakataon si Rico. Matapos ang lahat ng pagpapahirap nila dito ay sa wakas, tinanggap niya na ulit ito sa buhay niya. At hindi nga nagtagal ay nagpakasal ulit silang dalawa. At dahil sa lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan nilang dalawa, ay mas lalong tumibay ang kanilang pagmamahalan. At sa pangalawang pagkakataon na yon, batid nila na kahit ilang dilubyo o unos man ang dumaan, ay hindi nun matitinag ang kanilang pagmamahalang dalawa. Sa halip ay mas lalo lamang iyong lalalim at itibay. Hello baby! Masaya na sabi ni Elena sa anak habang kumakaway sa anak na masayang nakikipaglaro sa ibang mga bata sa playground. Tumingin sa kanila ang anak na si Richard at kumaway. Hi mom! Hi dad! I'll play with my friends lang po. Sigaw lang din sa kanila ng anak mula sa malayo. 5 taong gulang na ngayon si Richard at lumaki itong mapagmahal, mabait, masunurin at singwapo ng ama nito. At namana naman sa kanya ni Richard ang talino at pagiging mabait. Be careful ha, I love you, sigaw niya sa anak. Yes mommy, I love you too. Daddy loves you too son. Sigaw din ni Rico na bahagyang ikinatawa naman ni Elena. I know daddy, I love you too din po, sagot ni Richard. Ang cute-cute talaga ng anak natin ano? Sabi ni Elena sa asawa na nasa tabi at nakatanaw din sa kanilang anak na tumatakbo na. Bumaling sa kanya si Rico na nakangiti.
Yes, nakakatuwa siyang pagmasdan. Nagmana siya sa'yo, kamukha mo rin. Lumapit lalo sa kanya si Rico at niyakap siya ng mahigpit. Thank you for making me a father. And the happiest man alive, sweetheart. Malambing siyang ngumiti sa asawa. And thank you for being the best father and husband to us. Dahil doon ay ako na rin marahil ang pinakamasayang tao sa mundo. I love you so much, Rico. Malambing itong umiti sa kanya sabay halik sa kanyang labi. Mahal na mahal din kita. Mahal na mahal ko kayo ng anak at mga magiging anak natin. And as for Patrick, masaya na rin ito ngayon sa piling ng asawa na si Sammy. Yes, nagpakasal ito at ang isa sa mga best friend niya at masaya silang lahat dahil pareho na nilang nahanap ang mga makakasama nila habang buhay. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!